Naniniwala ba kayo sa mga bagay na nagbibigay ng swerte sa ating buhay? Gaya na lamang ng mga pulseras, kwintas at iba pang mga anik-anik sa katawan na pinaniniwalaang nagbibigay ng grasya at kasaganaan sa atin. Kaya naman isa ako sa mga nahuhumaling sa ganitong bagay noong nasubukan kong magkaroon nito. Ngunit sa kabila nun, ay hindi ko alam na may hatid din pala itong kakaiba at kababalaghan sa atin. Hello Sir Mark. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jaime. Babae po ako at nasa edad 40 na mahigit. Sa ngayon ay dito ako naninirahan sa isang bayan ng Tugigaraw. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan na magpasa hanggang ngayon ay hinding-hindi ko pa rin malilimutan. Hindi ko na lang sasabihin pa ang eksaktong lokasyon ng pinangyarihan ng kwentong ito. Gaya ng iba ninyong sender ay respeto na lang din sa mga naninirahan doon na wala namang kinalaman sa pangyayaring ito. Taong 2012 nang mangyari ito. Nasa edad 20 mahigit na ako ng mga panahong yon at naninirahan pa sa isang nayon sa lugar ng Cebu. Bata pa lamang ako ay mahilig na ang lola ko sa mga pampaswerteng bagay. Marami itong abubot sa kanyang katawan na ayon pa sa kanya ay naging malaki ang tulong ng mga ito sa buhay at pinansyal niya. Kahit na naniniwala ako sa mga sinasabi ng lola ko, ay hindi ko naman tinangkang magkaroon ni isa sa mga kagamitan niya. Hindi kasi yun maganda sa paningin ko at para bang sagabal lang ito sa katawan kapag sinuot mo. Sa dami kasi ng mga abubot ni Lola Ponciana sa katawan, ay minsan nakikita ko itong nahihirapan na sa paggalaw. Patong-patong kasi ang kwintas nito at hindi man sa pagmamalabis Sir Mark, ay halos mapuno na ang braso niya sa mga suot niyang porselas na iba't iba ang disenyo. Meron pa itong mga nakatali sa bewang na sa unang tingin ay aakalain mong isang espiritista ang lola ko o di naman kaya ay manggagamot. Pero sa totoo lang ay wala siyang kaalaman sa mga ganyang bagay, maliban na lamang sa mga pampaswerte. Maging ang mga magulang ko ay hinahayaan na nga lang nila si lola sa kung anong trip nito sa buhay. Sa oras kasi na kontrahin mo ito ay tiyak kakagalitan ka at magtatampo ito sa'yo. Kaya naman para wala ng gulo, ay hinahayaan na lang ni mama si lola. Kahit na minsan ay may mga hindi maganda akong naririnig patungkol sa kanya. Ang tingin kasi ng ibang tao sa lola ko ay nawawala na sa katinuan dahil lang sa panlabas na itsura nito. Pero dahil wala naman kaming magagawa sa kagustuhan at paniniwala ni lola, ay hinahayaan na lang din namin ng ibang tao sa kung ano ang mga sinasabi ng mga ito. Kumbaga ay tagos na lamang sa kabilang tenga ang masasakit na sinasabi nila. Kaya naman hindi ko talaga nakahiligang magkaroon ng mga pampaswerte noong bata pa lamang ako. Subalit, nang umidad ako ng 20 mahigit at nagkaroon na ng trabaho at nakikipagsapalaran na sa buhay, ay hindi ko namamalayang unti-unti na pala akong naniniwala at nagkakaroon ng interes sa mga bagay na pampaswerte. Lalo na nang maging kaibigan ko ang katrabaho kong si Marie. Gaya ng lola ko, ay mahilig din ito sa mga pampaswerte. At sa katunayan ay pinagkakakitaan niya pa nga ito at binibenta sa iba pa naming katrabaho. Totoo ba talaga yung mga binibenta mo? Baka naman hindi effective yan ha, at mapagastos lang ako. Rinig kong wika ng isa kong katrabaho na binibentahan ni Marie. Aba oo naman, wala kang mabibili na ganito sa palengke no? Tugon niya, napalihim ko namang ikinatawa. Sa kadahilan ng normal na porselas lang naman ito at nakikita kong ibinibenta din ng iba sa palengke. O sige, bibilhin ko na to. Anang katrabaho ko.
Matapos nga yun ay inalok din ako ni Marina, agad ko namang tinanggihan dahil wala akong pambili. Sige na, kahit na sa sahod mo na bayaran. Pangungulit pa niya. Nako, marami nang nakalaan sa sahod ko eh. Marami din akong bayarin. Saka na lang kapag nakaluwag-luwag. Uwi ka ako sa kanya. Bahagya naman itong napabusangot, ngunit wala na akong magagawa dahil kapos talaga ako sa pera. Dahil maraming utang ang aking ina na ako ang nagbabayad. Hanggang sa isang araw nun, araw ng linggo, at wala kaming pasok sa trabaho. Niyaya ako ni Marie na magsimba, na hindi ko naman tinanggihan dahil matagal-tagal na rin nung huling simba ko. Habang papasok kami ng simbahan, ay biglang may lumapit sa akin at iniaalok nito ang paninda niyang sa nakikita ko ay mga pulseras at abubot sa katawan. Pero dahil mahuhuli na kami sa misa, ay hinila na ako ni Marie at hindi ko na napagtuunan pa ng pansin ang matandang nagtitinda na lumapit sa akin. Subalit habang nasa loob na kami ng simbahan, ay hindi mawala-wala sa isip ko ang matandang yon. Na para bang may kung ano rito at nangangati akong bumili sa paninda niya. Dahil nga nagtitinda din ng mga ganun si Marie, ay saglit akong nagpaalam sa kanya na iihi ako saglit. Ano ba yan? Wrong timing ka naman. Sige na, bilisan mo para makahabol ka pa sa misa. Mahinang wika niya dahil nagmimisa na ang pari sa harapan. Oo, saglit lang ako. Wika ko at tumayo na, naglakad palabas ng simbahan. Hindi pa man ako nakakalayo, ay sumalubong na agad sa akin ng matandang babaeng kanina lang ay nag-alok sa akin ng mga paninda niya. Bibili ka ba, iha? Tanong nito at ipinakita sa akin ang mga paninda niya. Nagdadalawang isip pa sana ako kung bibili ba ako o hindi dahil tiyak na kapag nalaman ni Marie ay magtatampo yon. Pampaswerte tong mga to at magbibigay ng maraming grasya sa'yo. Wika pa ng matandang tindera. Habang nagsasalita siya ay may isang pulseras na ang umagaw ng atensyon ko. Malabuto ito ng mga kung anong halaman o puno na pinagsama-sama. Wala ngang ano-ano ay binili ko yon. Matapos sabihin ng matanda na pampaswerte at pangontra ito sa masasama. Nang mabili ko na ang pulseras, ay ibinula ko ito at bumalik na sa kinapipwestuhan namin ni Marie. Naging mabilis ang araw na yon at nang makauwi na kami sa kanya-kanya naming bahay, ay doon ko palang nilabas ang pulseras na nabili ko. Isinuot ko nga ito sa kaliwang braso ko. Magmula nang mabili ko yun ay masasabi kong unti-unting naubos kong bayaran ang mga utang ni nanay nang hindi ko nahihirapan at para bang hindi ako nauubusan ng pera. O kapag paubos na, ay bigla na lamang may darating para isalba ang pangangailangan ko. Tuwang-tuwa nga ako at mula noon ay nakakabili na ako ng mga paninda ni Marie. Ang isang pulseras na bili ko mula sa simbahan ay nadagdagan pa ito. Naging 2, 3 at umabot pa nga sa 5. Kahit na minsan ay napupuna na ako dahil sa suot ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga ito. Basta't naniniwala na ako na nagdadala ng swerte ang mga yun sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Dahil malaki-laki na ang naitabi ko ay dumating ang araw na kaarawan ng aking ina, ay niyaya ko itong magtungo sa bayan at mamalengke. Dahil maghahanda kami ng marami-rami. Laking tuwa naman ni inay nang ayain ko siya kaya nagmadali na itong mag-ayos ng kanyang sarili. At matapos yun ay nagtungo na kami sa palengke. Habang namimili kami ng panghanda, ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nanlalamig ako at pinagpapawisan na hindi ko lubos maipaliwanag kung bakit. Pakiwari ko din ay napakasikip ng paligid na parabang ang daming tao
na nung mga oras na yun ay kakaunti na lang dahil tanghali na. Dahil sa kakaibang nararamdaman ko ay kamuntikan na akong matumba nang makaramdam ako ng hilo. Pero dahil alam ko pa naman ang nangyayari sa paligid ko, ay agad kong naibalanse ang sarili ko nang makita kong may lalaking nakatayo sa tabi ko. Subalit laking pagtataka ko nang makitang biglang tumagos sa taong yun si inay na may bitbit na pinamili. Dagli-dagli akong nahawakan ni inay at tinanong kung ayos lang ba ako. Hindi ako agad nakasagot dahil sa gulat at nagtataka kung bakit tumagos si inay sa lalaking yon. Bahagya ko pang hinanap ang lalaking nakita ko at di kalayuan nakita kong nakatanaw ito sa akin at titig na titig. Hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil maayos naman ang itsura nito at hindi mo pag-iisipan ng kung ano dahil gaya lang din namin ng ayos. Tipikal na ayos ng taong namamalengke. Ngunit kahit ganun pa man ay biglang may namuong kaba sa dibdib ko nang maglakad ito papalapit sa akin. Hindi ko na nga napansin pa si inay nang tuluyan ng makalapit ang lalaki sa akin. Sa tingin ko ay isang dipa na lang ang layo nito. Nakita kong bumuka ang bibig niya. Subalit hindi ko marinig ang sinasabi nito dahil na rin sa ingay ng palengke. "Anak, ayos ka lang ba? Anak, masama ba ang pakiramdam mo?" Pukaw sa akin ni inay. Dahilan para maibaling ko sa kanya ang paningin at atensyon ko. Dali-dali naman akong tumango bilang tugon. Ngunit nang ibinalik ko na ang paningin ko sa lalaking nakita ko, ay doon sumikdo ang takot sa dibdib ko. Sa kadahilan ng marahan itong tumalikod at kitang-kita kong wakwak ang likuran nito at punong-puno ng dugo na animoy, sinarak yun. Agaran kong kinuha ang mga pinamili namin ni inay at dali-dali akong naglakad na papalayo doon. Mabuti na lang at halos patapos na rin kami mamili nun. Nagtatakang sumunod si inay sa akin kaya naman sinabi ko na lang sa kanya na masama talaga ang pakiramdam ko at sa mga tindahan na lang sa amin bibili ng iba pang mga kulang namin. Nang makasakay na kami ng tricycle pa uwi, ay inakala kong magiging maayos na ang lahat at baka namamalikmata lang ako sa palengke. Subalit habang lulan na kami ng tricycle at binabaybay na ang daan pa uwi, ay panaka-naka akong nakikita ang lalaki sa gilid ng daang nadadaanan namin. Hindi naman nakakatakot ang itsura nito sa harapan, subalit ng likuran nito ang nagbibigay talaga ng kilabot at takot sa akin. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko para hindi ko makita ang lalaking pakiwari ko ay sumusunod sa akin. Hanggang sa makarating nga kami sa bahay namin. Pagpasok namin ay nasipat ko sa di kalayuan ng lalaki. Nakatanaw lang ito sa akin na mas lalong nagpanindig talaga ng balahibo ko. Doon ko din napagtantong multo ang lalaking yun. Dahil hindi naman nabago sa akin ang mga kwento tungkol sa mga multo. Ngunit hindi ko inaasahan na ako mismo ang makakaranas nito. Habang idinaraos nga namin ang kaarawan ni inay, ay pilit kong winawaglit sa isipan ko ang nakita ko at pinilit kong kumilos ng normal. Kahit ang totoo ay takot na ako dahil sa tuwing tumitingin ako sa labas ng bahay, ay nakikita ko ang lalaki na tila ba nag-aabang sa akin. Kinagabihan ay nilalagnat ako ng mataas. Dala na rin siguro ng takot at pagod ko. Inakala naming gagaling din naman kinabukasan ng lagnat ko. Kaya pinainom lang ako ni inay ng gamot at pinagpahinga. Pero kinabukasan ay hindi ako nakapasok sa trabaho dahil taas baba ang lagnat ko. At sabi ni inay ay nagdideliryo na ako at nagsasalita ng kung ano-ano. Kaya naman agad na tumawag ng manggagamot na albularyo ang nanay ko. Ayon kay inay, agad na inumpisahan ng albularyo ang panggagamot pagkarating nito. Dahil sa labas pa lang ng aming bahay, ay nakita na niyang marami na ang mga ligaw na kaluluwa ang nag-aabang sa akin. Matapos niya akong lapatan ng kung anong dahon na may langis, ay nagpausok ito ng kamangyan
at insenso na pinausok sa buong bahay namin. Matapos yun ay tinawas niya ako at doon ay pailing-iling itong makita. May lumabas na imahe ng tao sa tawas niya. Pinagkamalang manggagamot o albularyo ang anak mo dahil sa suot niyang pulseras na pampaswerte. Humihingi ng tulong ang kaluluwang nagpapakita sa kanya. Papalatak na wika ng manggagamot. Paano ho nangyari yan, Mang Lito? Takang tanong ni inay. Mali ang pagkakasuot ng anak mo sa pulseras na ito at hindi ito basta-basta dapat sinusuot ng walang pakain na dasal. Kaya imbis na swerte, ay mga ligaw na kaluluwa ang naakit sa kanya. Kailangan niya itong itapon nang sa ganun ay lubayan na siya ng mga kaluluwang umaasang tutulungan niya. Mahabang paliwanag ng albularyo. Matapos matanggal ng albularyo sa akin ang pulseras na suot ko, ay ibinalot niya ito sa telang kulay itim at inusalan ng dasal. Saka ito itinabi at sinabi kay inay na ibigay at ipatapon sa akin pagkagising ko. Dahil yun lang ang paraan para hindi na ako muling gambalain pa ng mga ligaw na kaluluwa. Nang matapos magbilin ni Mang Lito sa aking ina kung ano ang mga dapat naming gawin, ay nagpaalam na rin ito at umalis na. Pagkagising ko nga ay ibinigay sa akin ni ina yung pulseras na nabili ko sa simbahan at sinabing itapon ko yon sa malayo. Dahil negatibo na ang nakukuha nito at hindi na magdadala pa ng swerte sa akin. Dahil sa labis na takot na naramdaman ko nang makakita ako ng isang ligaw na kaluluwa, ay sinunod ko agad ang sinabi nila. Hindi ko na hinintay pang makakita ako ng madami. Isa pa nga lang ay grabe na ang takot na dulot nito sa akin. Paano pa kaya, Sir Mark, kapag marami pa akong makita? Tiyak ay mawawala ako sa katinuan kapag nangyari yon. Nang gumaling na ako sa sakit ay itinapon ko ang pulseras na nabili ko sa matandang nagtitinda sa simbahan habang papasok ako sa trabaho. May kalayuan kasi ang pinapasukan ko sa bahay namin. Kaya nang magawi ako sa walang kabahayan at sa tingin ko ay walang makakapulot nun, ay doon ko ito itinapon. Nanghihinayang man ay wala na akong magawa dahil kung hindi ko gagawin yon ay ako naman ang mamalasin. At ang pinakamalala pa ay susundan at susundan ako ng mga ligaw na kaluluwang hindi matahimik sa mundo. Ngunit magkaganon pa man ay nahilig pa rin ako sa mga pampaswerte. Pero bago ako bumili ng mga ito ay tinitiyak ko munang wala itong dulot na masama sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Mark, patungkol sa multong nakita ko sa palengke na hinding-hindi ko talaga makakalimutan hanggang sa ngayong kasalukuyan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong YouTube channel. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa channel natin, sana po ay makapag-subscribe po kayo. Ganon din po sa side channel natin na Mark Horror Stories. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang narrator sa lahat ng kwento dito sa Sandatang Pinoy Horror Stories. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa mga susunod na kwento. Ingat po ang lahat. Maraming salamat.